Hi po. So meron po akong papakita po sa inyo. Diyan. Yun, tamang-tama po para sa spirit ng Pasko. Ayan. Yan. So, I'm gonna give some words of wisdom para po sa ating lahat ngayon. Ano? So, ang dami pong kumakalat ngayon sa social media. Hope you like that filter. Na kesyo raw, tayo kaya natin siya dito. Gusto niya makita siya sa camera. Yan. Na ito raw December na to ay medyo kakaiba dahil sa marami pong mga pangyayari na maa-unfold sa daigdig, no? Tulad na lang po nung bagong variant o should I say bago raw na sakit higit pa sa COVID-19 ng bagsik. Tapos nandyan din po yung katotohanan na magkakaroon daw ng mga mas malalakas na mga siguro mga pag-ulan kung mga ganun man, ano? Sabi, tapos meron din nagsabi na sa vision daw niya nagkaroon daw ng shortage sa mundo. Meaning yung mga pagkain, no? Yung mga like for example, yung mga halimbawa yung mga yung mga supply ng pagkain, ito raw ay nag-short. Kaya mga tao raw ay parang nagugulo mahina na, natatakot, no? Pero sa katotohanan po, lahat po ng yan ay speculation lang. Dahil importante, we belong to Jesus, no? Hindi po natin katatakutan yan. And besides, the tribulation won't happen until mag-rapture muna po. Mauuna pong mag-rapture. The rapture of the church take place first. Tapos, ayun, tuloy-tuloy na po sa tribulation. 7 years po yon, no? Then, doon sa tribulation, lalabas po yung Antikristo. Ang Antikristo po ay hindi lang po basta-basta figure. Siya po ay talagang meron po siyang tinatawag na kapangyarihan, no? Kapangyarihan galing kay Satanas, no? Sapagkat mapapasunod niya ang mga tao, no? Like for example, magpapatatak. Sa pagpapatatak, pangalan niya yun, 666. Those who will refuse and those who will create refusal will automatically beheaded. Papupugutan niya ng ulo. Pero I believe from the bottom of my heart, those real Christians during that time, kasi magkakaroon po during that time ng mga Kristiyano, they are the ones who will be called tribulation saints. They will be the tribulation saints. So, I believe, kailanman hindi nila gugustuhin na sila po ay magpatatak. Dahil sa katotoong-totoo lang po, mas nanaisin po nilang mapugutan lang ng ulo kesa pumasa impyerno forever and ever. Okay? So, wag matakot sa anumang nasabela kasi yan po mga yan ay propesya lang po. Meron daw pong alignment ngayon ang mundo, nakakaiba, itong December. Actually, ako po, hindi po ako masyadong, pag ganyan na po ang usapan, hindi ako interesado. No? Ang alam ko lang po talaga, since nag-aral naman tayo ng eschatology sa maraming Bible school, kahit papano, yun lang po ang alam kong pwedeng ibahagi. Pero those with beyond my reach, I can't. Dahil aaralin ko po muna. Siyempre. Pero alam nyo, sa nangyayari po ngayon sa mundo, hindi po talaga maikakila. We're in the end times. No? At yung mga signs o senyales na nakalagay po sa Matthew chapter 24, yun po ay tumutukoy po sa tribulation. So Matthew 24, the whole chapter, the whole of it, it's all about the tribulation. It's not about the rapture of the church. It's not about pre-rapture verses. No. Yun po ay nasa, anong tawag po rito? Yun po ay, tawag dito? Yun po ay chapter para po sa Great Tribulation. Matthew 24 is a Great Tribulation verse. Okay? So, yan. Pangkista na po. Yan. So, sa biyaya po ng Panginoon, tayo po umawit.
Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. That's it. Amazing grace. It means wala tayong ginawa, pero yung pamor ng Panginoon nasa atin po. Pinagkaloob sa atin nang manampalataya tayo sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus. All of our sins, past, present, future, pinatawad na pong lahat. Karoon tayo ng tinatawag na kapayapaan ng kalooban. Hindi dahil sa mabubuting ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. So si Jesus lang po ang ating kaligtasan. Wala na pong iba. So, if Jesus is with you, God is with you. The Holy Spirit is with you. Our God is 3 in 1. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. All 3 nakatira po sa iyo. Saan ka pa? Okay? So, talagang hindi ka mapapahamak. Tatlong persona sa isang Diyos nakadwell sa iyo. Okay? So, yan po. Ang mga pangyayari po ngayon, gusto ng Lord, maging excited po tayo. Walang dahilan para tayo po ay matakot at mangamba. Punong-puno po ng pag-asa dahil kay Kristo. Because Jesus lives in us, makatitiyak at makaaasa tayo. No? Maganda ang mga darating na hinaharap. Dahil si Lord Jesus ang ating kasama. Mahal niya tayo, iingatan niya tayo, iniingatan niya tayo, hindi niya tayo pababayaan kahit kailan. Jesus is so good. Jesus is so faithful. Sa ating lahat, magpakailan. God bless. Yun, meron pa. Tapusin natin. So, yun lang po. Meron tayong blessing hope because we belong to Jesus. At yun po ang importante po sa ating lahat. Okay? So, ang kapayapaan ay nagmumula lang po sa Panginoon Kristo. He alone saves the power that lives within us. New look. Daming apps dito. Grabe. No? So, thank you Jesus for these apps. Thank you Jesus. Hallelujah. Mga AI ngayon, ba? Nagang grabe na. Ganda. Nakaka-bless. Thank you, Lord. Luubos lang natin yung oras at ito. Thank you. God bless. God bless. Mahala ko masabi. God bless. Thank you, Jesus. Hallelujah.